Kaugnay sa automated elections ng 2013, makakausap natin si Attorney Harry Roque, abogado ng election watchdog na Automated Election System o ACE Watch. Magandang tanghali po, Attorney Roque. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi, at sa iyong mga tagapanood, magandang umaga rin po. Opo, Attorney, ano ba yung nakita nyo dun sa nakarang eleksyon para sabihin ito isang technological and political disaster? Well, Rafi, ang karapatan ng mga botanteng Pilipino ay tinatawag na secret voting at public count. At nakita natin na talagang itong eleksyon nito ay pinagkait yung itong mga karapatan nito. Unang-una, lahat naman talaga ng tao, lalo na yung mga uma-assiste sa pagpasubo ng balota sa makina, ay nakikita yung boto ng mga botante. So walang secret voting. At mas importante, nawalan ng public counting, dahil ang bilangan ng boto ay binilang ng pikot sa pamamagitan na hindi po pinatupad yung mga safeguards na nakasaad naman sa batas, para masigurado na tama yung pagbibilang ng makina. Dalawa po yung pinaka-importante sa aking palagay na hindi po napatupad. Yung examination ng source code, dahil ang source code po ngayon, alam na natin, yan po yung computer language na nag-uutos sa makina kung paano babasahin yung mga balota. Hanggang wala pong examination yan, wala po tayong kasiguruduhan na wala pong malicious command yung mga source code. At ito na ang dahilan kung bakit yung 2009, binasura ng Korte Suprema yung aming petition laban sa AES. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, hindi gaya ng mga ibang lugar na nagkaroon ng mga hacking at iba pang hindi magandang pangyayari, lalong-lalo na sa Florida, USA, itong ating eleksyon, binigyan ng karapatan ang mga partido at ang mga watchdogs na ma-examine ang source code. Mula po ng 2009 hanggang ngayon, hindi pa po na atin yan. At isa pa pong napaka-importanting safeguard na binaliwala po ng ating COMELEC yung tinatawag na digital signatures. Wala po talagang digital signatures na nagamit ang ating mga PAI kada pikot machine. Kaya rin po walang kasiguruduhan na yung pinadalang resulta ng pikot doon po sa mga canvassing servers ay siya ngang mga boto na ginawa ng ating mga mamamayan. Attorney Roque, itong mga observations po ninyo, of course, ito naman ay systemized na inirecord ninyo at balak nyo bang isumiti ito sa COMELEC para naman pag-aralan nila at makorek kung may mga pagkakamali nga? Well, alam nyo itong source code at saka itong digital signatures, paulit-ulit na naman namin binibigay po yan sa COMELEC. Sa katunayan po, 3 kaso na sa Korte Suprema aming naisampa. Yung 2 kaso po, paulit-ulit na sinasabi ng Korte Suprema, kinakailangan bigyan ng pagkakatalong ma-examine at busisi yung source code, binabaliwala po yan ng COMELEC. Kaya nga po nagpunta na kami sa United Nations Committee on Human Rights kasi tingin po namin hindi na po adequate remedy yung ating mga domestic na hudikatura dito. Dahil bagamat sila po ay kumakatik sa mga botanteng Pilipino, nababaliwala naman po ang kanilang mga desisyon ng COMELEC. At pagdadag pa po natin dito, yung lack of transparency dun sa bilang ng mga PICOS machines na talagang nagkaroon ng aberya. Nagpipilit ang COMELEC na hanggang 200 lamang. Samantalang alam naman natin na yung sa isang ulat ng GMA at ng AMA, mahigit 1,000. At ngayon, sinasabi nga ng kontradaya na 18,000 daw. Sana dun sa issue man lang na kung ilan talaga yung hindi gumanang PICOS machine, maging transparent ang ating COMELEC. At siyempre, nandiyan din yung... Rafi. Opo, Attorney, meron ba kayong balak na legal na hakbang? Nabanggit niyo yung UN kanina. Kumusta na nga po pala yung kasong isinampan niyo roon? Well, ang problema po sa UN, hindi siya inadequate remedy dahil matagal po talaga yung resolution na yan. Ang inaasahan na lang po namin kapag nagkaroon ng deklarasyon ng paglabag ng aming karapatan, hindi na natin magagamit muli ang PICOS na yan pagdating ng 2016 dahil mas sensitibo po yung eleksyon na yun. Dahil hahalal tayo ng presidente at vice-presidente. Opo. Attorney, ngayon at libre nang makita yung source code, i-review nyo pa rin po ba ito? Well, i-review po yan, pero ang sinasabi nga namin, nagkaroon na ng paglabag ng karapatan natin noong nakaraang 2010 at 2013 election. At ang isa pang problema na mukhang hindi matutugunan ng ating COMELEC ay yung problema sa transmission. Alam mo, kaya importante yung pagsusubok ng mga makina na naging dahilan din ng aming naunang pag-question sa AES, yung kakulangan natin talaga sa pagsusuri at yung pag-field testing. At doon nga sa demandahan sa panig na Smartmatic at Dominion sa Amerika, lumalabas doon na ang Dominion na nagmamay-ari niyang software at hardware ay palaging tinasabi sa Smartmatic na kinakailangan sumunod sa minimum standards internationally recognized doon sa mga field testing na makina na hindi naman napatupad ng Smartmatic. At kaya nga ganitong karaming mga makina ang hindi gumana. Attorney Roque, ano po masasabi nyo dun sa reception ng COMELEC sa inyong mga
observations. Ano po masasabi nyo rito? Well, nakakalungkot po, no? Dahil lang inaasahan namin bilang kaparte po kami ng civil society, sana po makipagtulungan nga itong COMELEC para naman mapatupad yung kanilang mandato na talagang bigyan at pakinggan yung mandato ng ating mga mamamayan, no? Pero para bagang ayaw ng COMELEC na tumanggap ng mga pagpupula, pagkamat itong mga pagpupulang nito ay binibigay para nga magkaroon tayo ng itong makatulungang halalan. Attorney, panghuli na lamang po ngayon at marami kayong observations, marami kayong mga puna dito sa nangyaring election. Meron ho ba kayong mga specific na suggestions para naman pagdating ng 2016, mabawasan man lang itong mga problemang ito? Well, unang-una po, basura na yung PICOT machine. Pag-aralan na po natin yung mga suggestion ni dating Commissioner Gus Lacman, yung mano-manong bilangan sa presinto pero automated canvas transmission of results po, no? Dahil sa palagay ko, tried and tested naman yung mano-manong bilangan sa presinto, ang talaga nakakatagal ay yung canvassing, no? So doon natin talaga pag-aralan kung ano yung pinakamagandang teknolohiya para naman sa lalong mabilis ng panahon, madeklara yung mga nanalong kandidato sa level ng canvassing. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Harry Roque. Maraming salamat po at magandang tanghali po. Abogado po ng Election Watchdog ng Automated Election System, so AS Watch.